po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ay ikalawang araw ng bagong buwan, ang buwan ng Agosto. Unang biyernes ng buwan na ito, ang araw ng ating debosyon sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Nakakatuwa ho parang walang nangyaring bagyo talaga. Punong-puno pa rin tayo. Kanina dun sa LRT, dun sa sinakyan ko, narinig ko lang naman. Hindi naman sa chismoso ako. Malakas lang talaga yung boses ng katabi ko. Nag-uusap sila, naku, nagtatalo. Bilisan mo na kasi, ang bagal-bagal mo, first Friday ngayon. Pag tayo nahuli ng misa, sabihin ko sana, huwag ka mag-alala. Andito pa yung magmimisa. Katabi ko sa LRT kanina, galing ka rin, galing po doon sa amin, sa Assumption, sa may Leverisa. Magpipiesta ho kami ngayong Agosto. Ngayon po ay bagong buwan. Nagsisimula na naman ang isang bagong buwan, mga kapatid. Kaya minsan pa, sa pagsisimula ng isang bagong buwan, hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo last month. Siguro talagang kakaiba yung nakaraang buwan dahil sa bagyong Karina. Dahil ho doon sa habagat. Talaga naawa ko doon sa kaibigan ko, nag-text siya. Sabi niya, alam mo Father, mabait naman talaga akong tao. Huwag naman silang magalit sa akin. Ang pangalan niya kasi Karina. Siguro hindi natin makakalimutan yung Hulyo. Ano kayang pwedeng mangyari ngayong Agosto? Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, sama-sama, isipin natin, hangarin natin, higit sa lahat, ipanalangin natin na ngayong bagong buwan, mas magiging maayos, mas magiging mabuti, mas magiging mabunga naman ang buwan na ito. Amen? I-claim natin. Sabi nga nila ngayon, i-manifest natin na ngayong buwan ay magiging mas mabuti at pinagpala para sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin sa katabi, God bless you. Ako, sana naman. Naniniwala ba kayo ngayong bagong buwan na ito ngayon ng Agosto? Kayo ay mas pagpapalain. Kayo ay gagaling. Kayo ay tatanggap ng mga blessing. Kayo ay babayaran na sa kanilang mga utang sa inyo. Abab, nakapataas pa yung kamay talaga. Mukhang ang daming may utang sa kanya. Pero kahit na ikiniklaim natin yan, mga kapatid, kahit kiniklaim natin yan, dapat maghanda rin tayo. Dapat maging handa tayo na pwede pa rin may dumating na bagong bagyo. Na pwede pa rin may dumating na bagong pagsubok sa buhay natin. Mga bagay, mga pangyayari, mga tao na pwedeng sumubok sa talino mo, sa kakayahan mo, sa kabutihan mo, at susubok sa pananampalataya mo. At alam niyo mga kapatid, kapag may dumarating na pagsubok sa buhay natin, kapag may mga buwisit na dumarating sa buhay natin, bilang tao, ang madalas nating sinasagot, wala akong pakialam. Kapag may dumarating na mga bagay, mga problema, mga tao na nagpapahirap sa iyo, na hindi maganda ang binibigay sa iyo, anong sinasabi natin? Ay naku, mong pansinin, wala akong pakialam. Pero mga kapatid, hindi lang tayo tao, Kristiyano, deboto. At bilang Kristiyano, bilang deboto, ito dapat ang sabihin mo. Hindi wala akong pakialam. Ang sabihin mo at patunayan mo, higit ako dyan. Higit pa ako sa maling iniisip mo tungkol sa akin. Amen? Higit pa ako sa masasamang sinasabi mo tungkol sa akin. Amen? This month, you prove to them
that you are more than and you are better than what they say. That you are better than what they think of you. If nung nakaraang buwan, marami silang sinabi, marami silang inisip, marami silang ginawang hindi maganda, hindi totoo, hindi tama tungkol sa'yo. Ngayong bagong buwan, patunayan mo, mas mabuti ka sa iniisip at sinasabi nila. At alam mo ninyo mga kapatid, kahit sa lumang tipan, huwag kayong mag-alala. Akala mo naman ikaw lang nakakaranas niyan. Huwag ka kaagad-agad na sumusuko. Huwag ka kaagad-agad na pumapatol. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Tignan natin ang lumang tipan. Yung mga pinili, tinawag ng Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos, nakaranas din yan. Kagaya ni Jeremias sa ating unang pagbasa ngayon. Hindi siya kagad pinaniwalaan. Hindi siya kagad tinanggap ng mga taong pinagpapahayagan niya, ng mga taong kinausap niya. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya umayaw. Pero alam niyo, meron akong gustong tignan din natin. Bago tayo tumingin ng tumingin, bago natin isisi sa ibang tao, yung mga kalungkutan natin at paghihirap natin, kasi Father, ang dami nilang sinasabi tungkol sa akin, kasi Father, tinatakot nila ako, kasi Father, may ginagawa silang hindi tama sa akin. Alam niyo, tama na muna. Anong nangyari kay Jeremias? Nung una siyang tinawag ng Panginoon, anong sabi niya? Napakabata ko pa para gawin yan. Minsan, hindi naman ibang tao eh. Ikaw rin ang unang nagdududa sa sarili mo. Ikaw ang unang hindi naniniwala sa sarili mo. Sana tayo rin, kahit may nakikita, kahit na may alam kang kakulangan sa'yo, obvious naman eh. Huwag mo na masyadong ipangalandakan. Alam na ng ibang tao ang kakulangan mo rin, ang limitasyon mo. Pero kahit na alam mong may kulang sa'yo, may mahina sa'yo, huwag mo masyadong minamaliit ang sarili mo. Huwag mo masyadong tinatakot ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Meron ka rin. Kaya mo rin. Hindi ko alam kung natatandaan ho ninyo, nung ako ay nagpunta sa UAE last year, nagbigay ako ng recollection sa mga Pilipino, sa mga OFW, sa Abu Dhabi. Isang araw, pinasyal nila ako, may break time din naman, may day off din naman ako. Pinasyal nila ako. Doon sa pinuntahan namin, napakaganda. May nakalagay, POD only. POD. Sabi ko doon sa Pinoy na nagpasyal, ano yung POD? Father, parang sa atin, PWD yan. PWD. Ano po sa atin yung PWD? Persons with disability. Sabi ko, ano yan? Ano ibig sabihin ng POD? Sa atin, persons with disability, ang tawag sa kanila. Pero dito, ang tawag sa kanila, POD. People of Determination. People of determination. Hindi sila itinuturing, tinitignan, tinatawag na mga taong may kakulangan, kundi mga taong may kakayahan. Sana tayo rin. At araw-araw, bago ang ibang tao, ikaw muna. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin, kahit ang Panginoon natin, hindi siya nakalagpas, hindi siya nakaiwas, pero nakaligtas siya sa mga taong bias, hindi patas. At kahit nung panahon ng Panginoon, marami ng mga taong bias, hindi patas. Kaya nang umuwi si Kristo sa kanilang bayan, nakita ng kanyang mga kababayan, ang dami niyang nagagawang maganda. Ang dami niyang naituturong maganda. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay. Anong sabi ng mga kapitbahay? Sino ba yan?
Hindi ba yan ay ating kapitbahay lang? Anak yan lang ng karpintero. Isa lang yan dito sa atin. Hindi nila matanggap. Kasi ang ginawa nila, kinahon nila si Jesus. Ito ka lang dapat. Ganito ka lang dapat. At mga kapatid, hindi ko alam kung kailan mo huling naranasan yan, ang ikahon ka ng iba. Kaya kaway-kaway sa mga kasama, sa mga kakilala nating bias. Hindi patas. Anong naiisip mo at nararamdaman mo? Pero, total naman, usong-uso yung salamin-salamin. Siguro maganda nga, tanungin mo rin ang sarili mo. Baka naman, tingin ka ng tingin sa iba, kasama ka na pala nila. Bias ka na rin. Hindi ka na rin patas. So, kailan ka huling naging bias sa pamilya mo? Sino ang huling nakaranas ng hindi mo pagiging patas? Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, dalawang bagay ang hilingin natin. Una, Panginoon, bigyan mo ko ng kababaang loob na aminin at ihingi ng kapatawaran ang hindi ko pagiging patas. Sa mga pagkakataon na nahusgahan ko ang iba dahil lang sa kanilang itsura, dahil lang sa kanilang suot, dahil lang sa kanilang kulay, dahil lang sa kanilang pinagmulan. Sorry Lord kung naging bias. At pangalawa, sa pagsisimula ng bagong buwan, katulad ni Jeremias, huwag kang matakot, lakasan mo ang loob mo. Hindi man araw-araw, lahat ay naniniwala at tumatanggap sa iyo. Araw-araw, patunayan mo na mali ang iniisip at sinasabi nila sa pamamagitan ng mabuting ugali mo. Araw-araw, tinitignan tayo ng Panginoon ng walang labis, walang kulang. Dahil lagi siyang patas. At araw-araw, huwag mong kalilimutan, higit sa kanino man, ang tingin at turing ng Diyos sa iyo ay hindi ayon sa iyong kakulangan, kundi sa marami mong kakayahan. Huwag bias, sikapin nating maging patas. Amen.